Grabe itong nangyari mga sangkay doon sa North Korea. Alam nyo ba na itong leader nila na si Kim Jong-un ay pinatumba ang kanyang mga opisyal dahil lamang po sa isang problema ng kanilang bansa? Hello guys, this is me, Sangkay Janjan. Pag-usapan po natin itong nangyari doon po sa North Korea. Sobrang tindi po ng ginawa ni Kim Jong-un sa kanyang mga opisyal. Abay, akalain mo ba naman mga sangkay, ipatumba yung marami niyang opisyal dahil lamang po sa isang problema na kahalintulad din po sa nangyari dito sa Pilipinas. Pag-usapan po natin yan. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.28 million lang naman mga sangkay dito sa YouTube. So ang dami na po natin. Kaya naman kung hindi ka po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Dahil dito mga sangkay, mahalagang topic ang ating pinag-uusapan. So ano pang hinihintay mo? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, eto na nga. Ito po yung balita na matindi. Kim Jong-un, pinatumba daw po ang kanyang mga opisyal dahil po sa nangyaring pagbaha doon po sa North Korea. Kala siguro ni Kim Jong-un mga sangkay, yung kanyang mga opisyal, kayang-kaya po pahintuin yung matitinding ulan. Kahit siya mga sangkay, hindi niya kayang gawin yun. Ito pa. Kim Jong-un, ipinag-utos daw po mga sangkay na patumbahin ang 30 mga opisyal niyang sinasabing naging dahilan daw po ng matinding pagbaha doon sa North Korea. Sobrang lupit ng taong to no? Ito, panoorin po natin mga sangkay. Now to North Korea. Kim Jong-un continues to keep the Korean peninsula on the edge. He has ramped up missile and weapons testing. Kim wants to keep the threat of a nuclear conflict alive. And back home, he's been cracking down on his officials. Last month, devastating floods killed thousands of people in North Korea. Okay, yan po ang nangyari. Mga sangkay, marami pong tao ang talagang namang nahagip nung matinding pagbaha mga sangkay doon sa kanilang bansa. Na-i-vlog ko yan dito Yung tipong itong si Kim Jong-un, ayan po mga sangkay, lumusong po mismo, nag-ikot po sa buong area ng North Korea. Ngayon, nakita niya po yung naging sitwasyon. Siguro ito mga kasama niya. Ito yun, mga sangkay siguro, ito mga nadali nung sinasabing pinatumba ni Kim Jong-un. They were caused by record-breaking rainfall and possibly triggered by climate change. But Kim Jong-un... Diba? International guys, anong sinasabi? Nag-trigger dahil po sa climate change. Pero, siyempre, si Kim Jong-un, kagaya po ng pag-iisip nitong mga tao, mga sangkay na nasa Pilipinas din na sinisisi ang gobyerno, hindi po nila mabanggit-banggit itong climate change. Pero itong media international, alam po natin lahat mga sangkay na itong mga malalaking mga weather events ngayon ay dahil po yun sa climate change. Caused by record-breaking rainfall and possibly triggered by climate change. Possibly triggered by climate change. But Kim Jong-un is blaming his officials sinisisi niya ang kanyang mga opisyal for these floods. In fact, he's held 30 of them responsible for the disaster and he executed all of them. Lahat sila, mga sangkay. 30 na mga opisyal. Pambirang taong to. Our next report tells you more. Yan, ito po yung nangyari mga sangkay during that time na nagkaroon po ng matinding baha. It's a story straight out of the... Malamang, ito yun, mga sangkay, itong mga humahawak sa kanya. Ito po yung mga nadali. Grabe talaga tong taon to. Data. In July, North Korea was hit by massive floods on its western borders. Yan po yun. Talagang nag-ikot sila Kim Jong-un dito at nakita po nila yung sitwasyon.
Grabe din talaga. Tingnan niyo yung mga kabahayan, no? Bubong na lang. Record-breaking rainfall caused widespread Yeah, devastation. Large swaths of farmlands, entire roads, railway lines, and over 4,000 homes were submerged, and thousands were killed. Kim Jong-un Grabe, libo-libo daw pala mga sangkay ang pumanaw dahil po sa nangyari dyan sa North Korea. Dahil dito po sa mga weather events. had personally inspected the flooded regions. And then the North Korean dictator held 30 officials responsible for the floods. Ayan, no? 30 opisyal. Sobrang dami din palang na no? Ayan, no? 4,000 na mga tao pala yung bumanaw dahil po doon sa pagragasa nitong baha. A report from the South Korean media claims they were all executed last month. Public executions are not rare in North Korea. Last year, there Mahirap pala maging opisyal dito sa North Korea. Kapag nagkamali ka, di good luck sa buhay mo. were at least 100 of them. In other countries, capital punishment is reserved for only the most serious crimes. However, in North Korea, death sentences are handed down like parking tickets. In 2022, a 22-year-old was Ito naman mga sangkay, dahil lang po sa North Korea, itong taong to nag-distribute ng K-pop. Tapos na-detect mga sangkay nitong North Korea at ayun, ang ginawa sa kanya. executed. What was his crime? His love for South Korean entertainment. Dahil lamang po sa K-pop. He was caught distributing South Korean film and music. They are banned in North Korea. Pyongyang labels it as reactionary ideology and culture. Grabe. So what else falls under the same category? Brides wearing white dresses, Pati ba naman to mga sangkay? grooms carrying the bride, wearing sunglasses, drinking alcohol from wine glasses. All these Grabe. practices are fairly common in South Korean culture, but in the north, they can get you killed. Grabe, Fashion trends like skinny jeans, certain hairstyles, even dyed or long hair are punishable by death in no? Grabe naman yun. North Korea. The death penalty is a tool for Kim and his family to enforce loyalty to the regime. Fear is used to strengthen Kim's grip on North Korea. Last year, 9 people were executed. They were caught smuggling beef. Ito din. Ito. Pero ahit na mga sangkay. The regime decided to make an example out of them. The execution was carried out in public, Ibang klase talaga tong leader ng North Korea, and no? 25,000 locals were forced to witness it in person. Grabe. The regime made it mandatory for the locals to attend. They typically shut down factories, farms, and marketplaces for executions. Residents living near the site of the execution, who are between the ages of 17 and 60 and can walk, are ordered to come for the execution. So, ganyan po kalala sa North Korea, mga sangkay, no? Lahat pwedeng gawin sa'yo ng isang Kim Jong-un. Ganyan po kalala doon sa North Korea. Isipin nyo, 30 opisyal, mga sangkay, ang nadali. Dahil lamang po sa, ito pong nangyayari ngayon sa ating mundo, itong mga matinding weather events ay dahil po talaga yan sa climate change. Wala naman pong ibang rason dyan. Pero mga sangkay, para po kay Kim Jong-un, kasalanan po ng kanyang mga opisyal, at ngayon, lahat po ng nakita niyang may sala, ayon, normal po ito sa kanila. Pinatumba ang 30 mga opisyal. Ganyan po katindi ang parusa doon sa kanilang bansa. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay?
Ganun po katindi dahil lamang po sa baha. Ano po ang inyong opinion? Pero matindi din po talaga ang nangyari. Kasi 4,000 eh. Hindi po kasi nire-report yan international kasi tago po ang impormasyon pagdating sa North Korea. Maliban na lamang po kapag lumusot po yan from North to South Korea, pagdating sa South Korea, na ibabalita po sa atin lahat. Kagaya po nito, ang information galing din po sa South Korea. No? Na itong North Korea ay dinali nga po ang 30 na mga opisyal ng North. Pinag-utos po ni Kim Jong-un. So ano po ang inyong opinion mga sangkay? Sa tingin nyo ba okay yung ginawa ni Kim Jong-un? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Dito po ako nag-upload ng mga vlogs. Kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.